May isang lugar sa aming probinsya ang kinatatakutan ng mga tao. Ayon sa kanila, pinamumugaran daw kasi ng mga nuno at maligno ang lugar na iyon. Ang nasabing lugar ay matatagpuan sa kaloob-looban ng kakahuyan, tatawid ng ilog bago makarating doon. Maganda raw ang lugar na iyon. Animo isang paraiso, ngunit paraiso ng mga maligno at hindi sa tao. 7 taong gulang ako noon nang maligaw ako sa naturang lugar at hindi ko makakalimutan ang aking karanasan. Sa isang bukid sa Nueva Ecija ako lumaki. Lolo at lola ko ang nag-alaga sa akin. Nasa Maynila pareho ang mga magulang ko. Doon sila nagtatrabaho. Tuwing weekends, kung ako ay kanilang dalawin sa probinsya, hindi pa kayang kumuha ng katulong ng parents ko at that time. Kaya nagtitiis na lang kaming lahat sa sitwasyon. Masayahin at palalaro daw akong bata, sabi ng lola. Madalas daw akong manghabol ng bayaw sa talahiban. Madalas din daw akong umakyat ng puno ng kamatsili na malapit lang sa aming kumo. Mangingisda si lolo at kadalasan kami lang ni lola ang naiiwan sa kumo. Pero isang umaga, nagpumilit akong sumama sa aking lolo para mangisda sa ilog. Hindi naman niya ako natanggihan. Noong mga panahong iyon, hindi bangka ang ginagamit ng mga mangingisda sa ilog, kundi balsa. Ang balsa ay pinagdikit-dikit na kawayan hanggang makabuo ng palisukat na tuntungan. Pinapaandar sa ilog ang balsa sa pamamagitan ng mahabang kawayan na ipinangtutubog sa ilog hanggang marating ang kailaliman na siyang ipangtutulak. Masaya ang alaala ko sa pagsama-sama kay lolo sa pangingisda. Nakasalampak ako sa balsa at pinapanood ko si lolo na inihahagis ang kanyang lambat sa ilog at saka sisisirin niya iyon. Pag-aahon niya ay saka siya muling sasampa sa balsa. Dito pa namin hahatakin ang kanyang lambat kung saan mampupuno iyon ng maraming isda. Isdang ipinagbibili namin upang magkaroon ng perang pambili ng bigas, gulay, asukal at kape. Madaling araw kung kami mangisda sa ilog. Hindi pa lumulubog ang buwan o sumisikat ang araw. Nasa ilog na kami ng lolo. Noong partikular na madaling araw na iyon, mausok ang ilog. Hindi ko pa alam noon na fog ang tawag doon. Medyo tahimik din ang ilog. Napaaga yata kami ng alis ng lolo. Wala pang ibang mangingisda sa ilog. Sabi ng lolo, mas mabuti nga raw na mauna kami sa karamihan upang makarami ng huli. Sumakay na kami sa balsa at naglakbay sa ilog. Inihagis ng lolo ang kanyang lambat sa ilog at saka kami naghintay ng ilang saglit. Maya-maya sumisid na sa ilog ang lolo. Hinintay ko siyang muling umahon. Naghintay ako nang naghintay hanggang sa ako'y mag-alala. Lolo, ang tawag ko. Tahimik ang ilog pero biglang humangin ng malakas. Tinangay ang balsang sinasakayan ko sa kabilang pangpang. Naiyak na ako sa pag-aalala. Lolo, alam kong napahamak ang lolo ko pero hindi ko alam ang gagawin ko. Bumaba ako mula sa balsa. Naglakad ako sa pampang at tinanaw ko yung pinanggalingan ko. Naroon pa rin at nakalutang ang lambat na inihagis ng lolo. Pero nasaan na siya? Hindi ko alam. Maya-maya'y may paru-parong lumapit sa akin. Kumikilang sa dilim ang pakpak nito. Napakaganda. Sa isang banda, nawala sa isip ko ang pag-aalala kay lolo at sinundan ang paru-paro. Sinundan ko ito ng sinundan hanggang dalhin ako sa kaloob-looban ng kakahuyan. Doon sa lugar na ayon sa matatanda ay mahigpit na ipinagbabawal puntahan. Mapanganib daw kasi ang lugar na iyon. Pinamumugaran ng mga maligno at masasamang espiritu. Ang sino mang maligaw, hindi na raw makakabalik pa. Hindi ko alam kung gaano ko katagal naglakad papasok sa kakahuyan. Basta't nagulat na lang ako nang makita kong may magandang batis na sa akin ay tumambad. Lilipad-lipad pa rin ang paru-paro sa aking harapan. Nagtungo iyon sa batis. Sinundan ko. Maya-maya binalot ng matinding liwanag ang paru-paro at siya ay naging isang magandang babae. Maamo ang mukha ng babae, parang mahal na berhen. Ito ang kanyang buhok na napakahaba, abot hanggang lupa. Nakasuot siya ng kakaibang damit, parang lumot na kulay rosas. Mahaba ang mga daliri sa kanyang kamay at ang puti-puti niyon. Kanina pa kita hinihintay, ang sabi niya sa akin. Nagtaka ako. Hindi ko naman siya kakilala, pero kung magsalita'y parang kilala na niya ako.
Uuwi na ako, ang sabi ko. Nalunod yata ang lolo ko. Hindi nalunod ang lolo mo. Huwag kang mag-alala sa kanya. Napansin ko na bagamat nag-uusap kami, parang hindi naman bumubuka ang kanyang bibig. Posible kayang sa isipan lang kami nag-uusap. Nasaan ang lolo ko? Alam mo ko ba kung nasaan siya? Tumango ang babae. Oo, alam ko kung nasaan siya. Saan? Tanong ko kaagad. Sumama ka muna sa amin. Noon biglang may lumutaw sa kanyang likuran. Kagaya rin niyang babae. Kamukha rin niya. At mula sa likuran ng babaeng iyon, lumitaw pa ulit ang isa. At isa pa hanggang sa sila ay maging 7. Hinawakan nila ako sa kamay at niyaya sa batis. Natakot ako. Pero nang tumapak ko sa batis, lumutang ang paa ko. Hindi ako lumubog. Lumakad kami hanggang sa marating namin ang tapat ng isang waterfalls. Pumasok kami sa loob ng waterfalls na iyon. Napapikit mata na lang ako. Naramdaman kong umagos sa ulo ko at buong katawan ng tubig. Gininaw ako. Paglagtas po namin sa waterfalls, isang napakagandang lugar ang tumambad sa akin nang imulat ko ang aking mga mata. Punong-puno ng kulay berdeng maliliit na damo ang lupain. Malambot sa talampakan ng aking tapakan. Maraming bulaklak na iba't iba ang kulay at mga paru-parong tila kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Kulay asul na asul ang ulap sa kalangitan. May baghari rin akong namataan. Anong lugar ito? Ang tanong ko. Ito ay paraiso. Ang tugon ng babae. Nagulot ako nang makitang nag-iisa na uli siya. Saan mo ako dadalhin? Ang tanong ko. Gusto mo makita ang lolo mo, hindi ba? Oo, nasaan siya? Halika. Muli niya akong niyaya. Naglakad kami ng naglakad. Maganda ang kapaligiran. Kahali-hali na. Ngunit tila iba ang naging pakiramdam ko. Natatakot akong hindi ko maintindihan. Maya-may narating namin ang bibig ng isang yungib. Madilim sa loob. Ano ito? Nasa loob ang lolo mo, sabi ng babae. Ang dilim sa loob niyan. Papaano ko siya makikita? Heto ang kandila. Dalhin mo. Inabutan niya ako ng kandilang may sindila. Nagtaka ako. Saan siya kumuha ng kandila? Sige na, pasok na sa loob. Hindi mo ba ako sasamahan? Ang tanong ko sa kanya. Hindi na. Kailangan ko nang magbalik sa batis. Lumakad na siya palayo. Wala naman akong magawa. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang kandila. Lolo, lolo, ang tawag ko sa aking lolo. Kahit may kandila na, parang hindi yun sapat sa kadilimang tinahan ko. Ang lamig-lamig pa sa loob niyon at tila may hangin dumadaan papasok. Pakiramdam ko hinihigop ako ng kuwebang iyon. Hinihigop ako ng hinihigop, ngunit patungo saan. Bawat hakbang ko, parang lumalakas ang paghigop. Sa katunayan may narinig akong tunog. Parang humihinga na nagmumula sa dulo ng tinataha kong kuweba. Lolo, ikaw ba yan? Ang tanong ko. Patuloy ang tunog. Humihinga. Palakas ng palakas habang humahakbang ako papalapit. Lolo, tumigil na ako sa paghakbang. Naramdaman ko kasing may kumakaluskos. May lumalapit sa akin. Natili akong nakatayo, nanginginig sa takot. Lolo, lumakas lalo ang tunog ng paghinga. Itinas ko ang kandila para tanglawan ang lumalapit sa akin. Para makita iyon. Hindi si Lolo ang lumalapit sa akin. Hindi rin tao. Nabitiwan ko na lang ang kandila at nagtatakbo ako palayo. Isang malakas na hiyaw ang aking narinig. Parang angil ang isang mabangis na hayop na nagalit. Hindi ko nanilingon kung ano iyon. Pagamat minilisan ko ang takbo. Naramdaman kong hinahabol niya ako mula sa likuran ko. Naiyak na ako nang naiyak. Lolo, nasaan ka lolo? Nagtatakbo ako nang nagtatakbo hanggang makalabas ng yungib. Pero lagang gulat ko nang makitang hindi na tulad ng dati ang lugar. Hindi na mukhang paraiso. Hindi tulad kanina noong bago ako pumasok sa yungib. Isang masukal na kakahuyan ang tinahak ko. Madilim at matinik ang mga nakahambalang na baging sa aking dinaraanan. Sa wari ko'y tila ayaw nila akong paalisin. Patuloy ang anumang sumusunod sa akin. Papalapit siya ng papalapit. Nagdasal ako habang tumatakbo palayo. Diyos ko, tulungan ninyo ako. Ang paulit-ulit kong sabi. Hanggang sa makita ko ang batis. Nagtatakbo ako doon at saka tumalon sa tubig. Hindi ako marunong lumangoy. Nagpupamiglas ako sa tubig. Nagkukubal ako. Hanggang sa maramdaman ko na lang na may isang kamay na kumapit sa ulo ko. At ako itinaas upang makasagap ng hangin. Nang imulat ko ang aking mata, nakita ko ang mukha ni Lolo. Siya ang sumagip sa akin. Pero nawalan din ako agad ng ulirat. Nang imulat ko ang aking mata, nasa bahay na ako, sa aming kubo.
Katabi ni na lolo at lola ang isang albularyo. Nanuno daw ako na paglaruan. Ang sabi ko, may napuntahan akong lugar. Sumama ako sa isang babaeng maganda. Ang sabi ng albularyo, inakit daw ako ng isang diwata para ialay sa nuno. Anong nuno? Tanong ko. Ikaw ang magkwento sa amin, Iya. Ano ba yung nakita mo? Hindi ko na matandaan kung ano ang itsura niya. Basta't ang natatandaan ko, takot na takot ako. Takot na takot. Tinanong ko ang lolo kung ano ang nangyari. Sabi ng lolo, nang sumisi daw siya sa ilog at tumalon, wala na raw ako sa balsa. Nakita raw niya akong nasa kabilang pampang na. Hinabol daw ako ni lolo. Pero bigla akong nawala. Hindi umalis ang lolo sa tabing ilog. Hininta daw niya ang pagbabalik ko. Makalipas daw ang ilang oras, nakita na lang daw niyang may batang nagkikikiwal sa gitna ng ilog. Kaagad lumangoy ang lolo para sagipin ang bata. At ako na pala iyon. Magmula noon, hindi na uli ako isinama ng lolo sa pangingisda. Nang hinayang ako, namiss ko ang mga pagkakataong magkasama kami ng lolo pero wala akong magawa. Natatakot silang baka raw muli akong paglaruan ng mga maligno. Maswerte na nga lang daw at nakalik ako. May mga batang napupunta sa kakahuyan na hindi na uli nakakabalik. Nilamon na marahil ng nuno. Nang malaman ng parents ko ang nangyari sa akin, lubos silang nag-alala. Kinuha na nila ako kina lolo at lola at isinama na ako sa Maynila. Since then sa Maynila na ako tumira at lumaki, pumupunta na lang ako sa probinsya at dinadalaw sina lolo at lola sa tuwing may okasyon gaya ng Pasko at kaarawan nila. Maraming taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ko pa rin nakakalimutan ang isang perasong iyon ng aking kamusmusan. Sa katunayan, may mga gabing binabalikan ko pa rin ang mahiwagang lugar na iyon at napapanaginipan ko ang pangyayari na parang kahapon lang naganap ang lahat. Marami pa rin akong nakakausap na hanggang sa ngayon, bagamat modern na ang panahon. May mga cases pa rin ng mga nawawalang bata o matanda sa sakahuyan na hindi na nakakabalik. Sa aking palagay, hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin ang spiritual ng mga maligno at nuno.